Ayan, yung pag-usapan natin ngayon sa vlog natin is yung about dun sa insurance, no? Bakit kailangan nyo yun, no? Afford ko bang kumuha ng insurance? At kailan ba ako pwedeng kumuha ng insurance? Where are you? Huh? KFC. Kabama. KFC. You're at KFC, but what are you eating? McDonald's. Okay guys, magandang umaga. Happy Easter sa inyong lahat, no? Nga pala, ang ating vlog ngayon is yung pag-usapan na natin yung matagal na nating gustong pag-usapan. Ayan, yung pag-usapan natin ngayon sa vlog natin is yung about dun sa insurance, no? Kasi nga, pagka yung mga newcomers dito sa Canada, yung mga migrate dito, tataka kayo bakit pagdating nyo pa lang dito ni-invite na kayo ng mga family, tapos may mag-invite sa inyo mga friends, tapos bigla na lang kayong aalokin ng insurance, no? Ay kakagulat nyo yun. Bakit maraming ganong nag-aalok, no? Tsaka lagi kayong kukulitin. Makulit talaga sila pagdating sa ganun. Masasanay lang din kayo. Siyempre, business din nila, yun din sila kikita. At the same time, para sa inyo rin yun, di ba? Pag-usapan natin bakit kailangan nyo yun, no? Hindi ko lang sinasabi na dito nyo lang din kailangan yun sa Canada pag nag-migrate kayo, no? Hindi naman ako financial advisor, no? Hindi rin ako nag-aalok ng insurance. Ang akin lang kasi is yung experience ko lang. Kasi ako, lumaki ako sa family na may insurance talaga lahat. Mula bata ko, parents ko, meron silang insurance, no? Itong i-share ko sa inyo is yung based on my experience lang. Bakit nyo ba kailangan ng insurance? Bakit kayo kailangan kumuha? No? Pangatlo, afford ko bang kumuha ng insurance? At kailan ba ako pwedeng kumuha ng insurance? Una sa lahat, tatanungin nyo yung sarili nyo. Afford ba ng family nyo yung mga expenses na meron kayo? Pag nawala kayo, wag naman sana, di ba? May mangyari sa inyong masama, di ba? Kasi especially kung kayo yung breadwinner ng pamilya, kailan ba kayo pwedeng kumuha? Once na nagtatrabaho ka na, nag-i-start ka na magtrabaho, mag-earn ka ng money, kailangan mo talagang kumuha ng insurance. Ano ba yung dapat mong kuning insurance, no? Siyempre magtatanong ka. Kasi sa inyo yan. Unang-una kasi tatanungin nyo, pag-aralan nyo munang mabuti. Meron kasing term yan, tinatawag term insurance, tsaka permanent insurance. Ano ba yung advantage ng term insurance? Unang-una sa lahat yung term insurance mura. Dati ganyan din yung insurance ko nung nag-start ako rito sa Canada. Kasi nga, afford ko. Kasi mababa pa lang sahod ko. Pero, pagka medyo okay na yung kinikita mo, pwede ka naman magbago. Nasa sayo yan. Once na nagtatrabaho ka na talaga, especially kahit saan man kailangan insured mo yung sarili mo kaagad. Kasi hanggat papano, kahit sabihin mo ng term yan, ang mahalaga doon, insured ka na, di ba? Kasi mahirap yan May mangyari sa'yo, wag naman sana, di ba? Wala ka insurance. Tignan mo, pag kumuha ka ng sasakyan, kumuha ka ng kotse, kumuha ka ng motor, pag nilabas mo sa kasa yan, automatic may insurance, di ba? Buti pa yung sasakyan, motor, may insurance, pero ikaw wala, di ba? Yun na nga lang yung question doon big question doon Buti pa yung mga sasakyan, appliances, may insurance, pero ikaw yung sarili mo, walang insurance, di ba? Hindi ka insured. Sinasabi ko sa inyo, yung term, mura yan. Pero, yung mga hinulog mo dyan, yun pagkakaintindi ko lang din hindi mo makukuha. Once na ititigil mo siya, or i-stop mo yung insurance na yun, unlike dun sa permanent insurance, parang minsan meron pang combo Minsan parang investment mo na rin. Kasi, tsaka kung maaga ka rin kukuha ng insurance, no? Especially kung bata ka pa. Like doon sa parents ko, nung kumuha sila ng insurance, bata pa sila, pwede silang mag-loan doon sa insurance nila. Pero yung tatay ko, ayaw talaga niyang gawin yun Kasi ang katwiran kasi ng tatay ko, pera ko yan, inulog ko yan Ba't ako mag-loan? Sa akin din galing yan Yun yung nakakatawa lang din sa tatay ko nun. Sabi niya nga marami nagsasabi sa kanya, tapos niya na kasi insurance niya. Kasi nga maaga siyang kumuha Bata pa siya nun mag-loan ka na tayo, sabi sa kanya insurance company. Medyo malaki na malulon mo. Sa akin ng tatay ko,
Anong gagawin ko naman dyan sa ilulong ko? Pera ko din naman yan, utangin ko pa. Nakakatawa lang din yung katira ng tatay ko. Pero which is totoo naman talaga. Wala naman din kasi siya paggagamitan. Yun nga, no? Yun nga yung pinagkaiba dun sa permanent insurance, no? Pwede kang mag-loan, pwede mong gamitin yung pera. Hiramin, halimbawa, gusto mo mag-build ng business, emergency, wala kang pera. Kasi wala naman instant money, di ba? Kaya kung kailangan mo, halimbawa, gusto mo mag-start ng small business lang, pwede kang mag-borrow ng money dun sa insurance mo. Yun like dun sa term, hindi ka pwedeng pakahiram ng pera dun. I-renew mo lang siya ng i-renew pag term. Kaya nga tinawag na term eh. Tapos, ano bang advantage ng insurance para sa sarili mo, di ba? Meron kasing tinatawag ditong life insurance saka critical insurance, no? Sa Canada, hiwalay yan. Yung life insurance, pwedeng pag na may nangyari man sa'yo masama, wag naman sana. Yung may iwanan mong mahal sa buhay, may makukuha sila, may iwan ka kahit papano. Halimbawa, yung mga expenses, di ba? Meron kang bahay, meron kang kotse, meron kang utang. So, paano nila masusustain yun? Yung mga ganong bagay, no? At least kahit papano nawala ka, may naiwan kang pera para sa kanila para bayaran lahat yun. Especially education ng anak mo. Paano pag nawala ka, yung educational ng anak mo, expenses, masusustain ng asawa mo na may iwan, di ba? Yun ang kinaganda dun sa insurance. Yung nanay ko, nung nawala siya, yun nga kasi katwiran ng nanay ko, nag-iisang anak lang daw ako. Kaya sabi niya, paano ka pag nawala ako? Kasi nga nung una, ayaw ko rin siyang payagang kumuha ng ganun. Kasi bata pa siya eh. Yun nga naman ang kinaganda ron. Kasi nga sabi niya, nag-iisang anak lang ako. Saan ako lalapit? Saan ako hihingi? Ayaw niya naman ng manghingi ako, sabi niya gano'n. Kaya nung naiwan siya, hindi naman talaga ako ng problema kasi nga may insurance siya, lahat insured. Wala akong ginastos, wala akong may naiwan pa siya kahit papano, di ba? Sa mga apo niya. Sa mga apo niya. Kaya yun ang kinaganda ron. Yun ang kinaganda sa insurance, guys. Kaya ina-explain ko sa inyo, kung may mangungulit man sa inyo, mga ngatok sa bahay nyo, mag-i-invite, huwag nyong i-ignore. Hindi ko rin sinasabing kumuha kayo kaagad, ha. Sabi ko sa inyo, pag may nagalok sa inyo, no, nag-invite sa inyo, mag-sit down kayo, makinig kayo, pag-aralan nyo. Alam nyo, yan yung lesson na, tutorial lesson na walang bayad. Unang-una sa lahat, walang bayad yan. Magsasalita sa inyo yan, walang bayad. Oras ang ginugugol nila para magsalita sa inyo, pakbo, pero walang bayad. Pero may natututunan kayo, di ba? Yun ang unang-una sa lahat eh. May natututunan kayo, libre. Para kayo nag-aral lang libre, free. Kaya sa inyo guys, pagka may kumatok sa inyo, pag napunta na kayo rito, may nangungulit, nag-invite, accept nyo lang guys. Upo kayo, sit down, pakinggan nyo lahat. Tapos mamili din kayo. Kasi marami naman yan eh. Huwag kayong magmamadali. Sabi ko sa inyo, unang-una huwag kayong magmamadali guys. No? Ayun guys, maraming salamat. No? Sana may natutunan kayo no? Dito sa ina-explain ko. Mamaya explain ko ulit ano ba yung mga insurance na pwedeng kino-cover nila dito. No? Marami kasing klase na insurance na meron sila rito eh. Especially nga nung in-explain namin ng last vlog namin. So, kumuha lang kayo ng insurance na kaya ng budget nyo. Guys, no, dito kami ngayon sa mall, no, sa labas. Check kami rito. Ayan. Ayan, nandito kami sa Midtown. Ito yung mall nila sa downtown dito. No? Check lang kami na wala kasing laman yung parking lot eh. Tataka ko bakit sarado sila. Baka sarado. Ayan o. Check lang namin. Walang laman yung parking lot. Diba? Ayan nga guys, no, sabi ko sa inyo, lahat dito may insurance, no? Bahay nyo, credit card nyo, may insurance. Tsaka yung mga insurance dito sa sasakyan. Pre, mga anak nyo, may insurance yan lahat. Kaya yan, lahat may insurance dito, no? Kahit naka-apartment ka dito, normal ka lang nangungupahan, may insurance dito. So guys, share ko lang yung experience ko, no? Yung credit card ko, may insurance yun. Kaya nung pandemic, siyempre, wala kang source of income, di ba, nung pandemic. Di yun, kinilaim ko yung insurance ko. Di naman sa medyo malaki yung nakuha ko ron, no? Kaya gulat din ako eh, nung nag-claim ako sa kanila. Nung nag-try lang naman ako kasi sabi ko, sayang yung binabayaran ko sa insurance. Try ko nga i-claim. Tinry ko, nag-aralan ko, chinek ko kung paano siya i-claim. Tapos, submit ko yung mga documents na kailangan.
Kasi wala naman talaga akong work eh. Kasi nga pandemic nun eh. Nagulat ako na pagbalik may check na. Nakuha ko. Kaya tuwa din ako nun eh. Sabi ko ayos din tong insurance na to. Laking tulong ah. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, in case of emergency, kailangan nyo talaga yung insurance. Kaya guys, maraming salamat. Sinishare ko lang yung experience ko, no? Kaya kahit nga sabi ko sa inyo, pati bahay ko sa Pilipinas, may insurance eh. Kaya sa inyo guys, kung kukuha kayo ng insurance, pag-aralan nyo mabuti. Ako rin, bago ako kumuha ng insurance, pinag-aralan ko din mabuti. Marami ding company na nag-alok sa akin. Pero siyempre, dun ako sa, subok ko na talaga, nung bata pa ako, subok ko yung mga insurance na yun. Kaya yun yung mga pinipili ko talagang insurance din kasi na-experience ko na rin sa kanila yung yung insurance na yun simula nung bata pa ako sa family ko eh. Yun nga guys, no, may mga sarili nga kaming insurance din sa company namin. No? Kaya yun yung nagiging tulong sa amin, sa insurance namin, sa family namin. No? Especially sa dental. Ang mahal ng dental dito guys sa Canada. Sobrang mahal. Sabi ko nga, kapag kinukumpute na namin yung gasto sa ipin, kung wala kami insurance, talagang $1,000 na rin ang inaabot talaga eh. Pero dahil may insurance, saka meron din namang insurance, may benefits din si Canada na binibigay sa dental sa family ngayon. Yun yung bago nilang binibigay ngayon. Yung iba nga pala ditong insurance sa company na nakukuha nyo, depende yan, no? Sa asawa ko kasi 80% sa kanila, pero wala siyang binabayaran doon. Binabayaran ng company niya yun. Unlike sa amin, 100% yung covered, pero may binabayaran ako doon no, na sa insurance ko. Ako nagbabayad doon ng insurance ko sa company. Pero okay na rin kasi laking tulong din naman sa expenses namin. Sabi ko nga sa inyo, di ba, yung mga medical expenses ng misis ko, halos wala talaga akong nilalabas na pera. Kung manggagaling pa sa bulsa ko lahat ng expenses na yun, naku, napakamahal talaga. Especially ngayon, no? Crisis, no? Napakahirap maglabas ng pera ngayon. Yung insurance namin ng asawa ko is 80% yung sa kanya, sa company niya. Sa akin naman, 100%, no? Yung pinagkaiba nun, no? Nung ini-issue ng company sa inyo na insurance. Yung unlike nun, tulad nung last Thursday, nagpunta ako ng dental para sa anak ko. Tapos nung mag-proceed na ako ng payment, ipinaprocess nung reception yung insurance information namin ng asawa ko. Unang-una, papasok sa kanya yung insurance na expenses na ginamit nung anak ko dun sa dental niya, no? Eh, yung sa asawa ko sa company niya, 80%. May natira pang 20% na kailangan niyang i-shoulder yun. Pero, dahil 100% ako sa company ko, yung the rest na 20% na kailangan i-bayaran, i-transfer sa insurance ko. Kaya, wala akong binayaran nung time na yun. Nung una nga, hindi ako sanay kasi si ate kasi yung nagdagaan ng dental. Explain niya pa talaga ng todo yung kung magkano yung babayaran ko. Nagulat ako. Babayaran ko yung pala, ini-explain niya lang yung total ng expenses ng dental services na para sa anak ko noon. Kaya yun ang pinaganda dun, no? Kasi parehas kayo mag-asawa na meron kayong insurance sa company. Kasi kapag parehas kayo may insurance na mag-asawa kayo, ang gagawin nila, i-apply muna nila yung expenses mo doon sa yung mauunang mag-birthday sa inyo. Kumbaga, kung sino yung mas matanda. So sa case namin, matanda ako sa kanya ng 1 taon, so sa akin muna i-covered. So since hindi naman 100% yung covered ng employer namin, tapos nakalink naman yung insurance ko sa insurance niya, yung remaining 20%, matatransfer yon automatic dun sa insurance niya. Kasi 100% yung covered sa kanya. Kaya ang mangyayari, wala talaga kaming babayaran. Lang guys, no? At maraming salamat sa panonood nyo ng video namin ngayong araw na to, no? Sana may na-share akong konting info sa inyo, no? Kahit papaano. Okay guys, maraming salamat. Happy Easter ulit, no? At don't forget to please like, share, and subscribe. Bye-bye!